Kaugnay ng paglabas ng bansa ni Ramona Mara Bautista papuntang Turkey, makakapanayam natin ang kanyang abogado na si Attorney Dennis Manzanal. Magandang umaga, Attorney Manzanal. Good morning, Awi. Yeah. Alam ba ninyo ang naging paglabas ni Mara o Ramona Bautista sa bansa? Hindi, actually, personal na desisyon niya ni Mara. Nabalitaan ko na lang yan sa TV the other night. Yeah. As her lawyer, would you have advised her to take that action or sasabihin niyo sana sa kanya? As a lawyer, that would depend on the purpose. One and two. First, if the purpose is to just pacify the atmosphere, to cool down, to relax, and then come back later, then I would advise her to do it. But if the purpose is to escape accountability, and as a lawyer, as an officer of the court, I would not give that kind of advice. So did the government have any authority at this point to stop her from leaving the country? None. There is no warrant of arrest. There is no whole departure order. There is no watch list. Not even a subpoena yet issued against her. So basically, she is free to move around. She is free to travel. Ano masasabi ninyo na parang admission of guilt daw na umano ang ginawa na niyang pag-alis ng Pilipinas? Actually, walang admission of guilt doon. No? Even sa rules of court, walang ganong presumption na pag pumalis ka, ikaw ay guilty. The presumption is always an accused is presumed innocent unless proven guilty. Yan ho ay constitutional presumption. Sinabi kasi ng kanyang half-brother na senador din, si Bong Revilla, na ito ay isang sign of guilt. Hindi ho natin pwedeng tanggapin basta-basta na ang pag-alis ng isang tao ay sign of guilt. Depende ho yan sa purpose ng pag-alis. Okay. May nabanggit ba si Ramona kung babalik pa sa bansa? Wala ho kaming communication simula ho nung mga nangyaring simula ho nung pagkaka-aresto sa kanyang kapatid. So wala ho akong sasabi sa inyo about that matter. Attorney, anong balita sa inyo kung nasaan na siya ngayon? Wala ho akong communication, wala rin ho akong balita. Actually, nakikibalita lang ho ako sa media. So, sino po ang kumuha sa inyo bilang abogado niya? Ako po ay kinuha ng mother niya. Ay, mother. Okay. At sinabihan ba kayo ni... Actually, ang mas official yung representation ko doon kay Ramon Joseph because it is Ramon Joseph who is facing formal official charge. That's why I entered my appearance during the inquest proceeding. And since there is no case yet filed against Ramona, I cannot officially speak about her right now. Okay, so abogado rin kayo ni Ramon Joseph? Ako po ang abogado ni Ramon Joseph. Official ho yan at nakafile ho doon sa Office of the City Prosecutor ang aking pangalan. Okay. Sinabihan ba kayo ni Ramona bago siya nag-retract o binago ang una niyang statement sa pulis na inabduct siya ng mga pumatay sa kay Ramjen? Wala ho kaming naging communication about that. Would you have advised her about that statement? Depende ho yon kung anong magiging explanation niya at kung ano yung katotohanan. Okay. Ano naman po ang status ng kaso ni Ramon Joseph o RJ na sa ngayon ay nasa Joseph kulungan? Po ay nakapiit ngayon sa Parañaque Police at kami ho ay kini-question namin yung legality ng pag-aresto sa kanya sapagkat walang personal na knowledge yung mga umarestong Parañaque Police, pati na rin yung sinasabing nagtuturo, walang personal knowledge sa krimen na nangyari. Ang sinasabi lang niya, may alam siya sa pagpaplano, pero ang pagpaplano ho ay hindi krimen. Kung kaya yung pag-aresto on that basis kay Ramon Joseph ay illegal na illegal ho. Okay. Maraming salamat, Attorney Dennis Manzanal, abogado ni Ramona at Ramon Joseph Bautista.